Kamusta mga kaibigan? Isipin mo, isang kumpanya na nagsimula sa simpleng ilaw ng kalsada, ngayon ay nagbibigay liwanag sa buong sulok ng Pilipinas. Kilalanin ng Meralco, ang hari ng kuryente sa Pilipinas. Kamusta mga kaibigan? Bago natin simulan, kung ikaw ay mahilig sa mga kwento ng tagumpay, masasarap na pagkain at mga inspirasyon mula sa ating kultura, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. I-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video na aming ia-upload. Thank you! Ang simula ng liwanag. Noong 1900, itinatag ang La Electricista, ang kauna-unahang kumpanya ng kuryente sa Maynila. Sa pagsisimula ng operasyon nito noong 1900, nagbigay ito ng ilaw sa mga kalye ng Maynila na nagmarka ng simula ng makabagong panahon. Sa unang pagkakataon, noong Enero 17, 1975, umilaw ang mga ilaw ng kalye, isang makasaysayang sandali na nagbigay inspirasyon sa mga tao. Ang pagbuo ng Meralco. Noong 1903, pumasok si Charles M. Swift, isang negosyanteng Amerikano mula sa Detroit, at nakuha ang prangkisa upang patakbuhin ang Manila Electric Railroad and Light Company, Meralco. Sa kanyang pamumuno, pinagsama-sama ang La Electricista at ang mga tramway system ng Manila. Parang superhero na nagligtas sa Maynila mula sa kadiliman. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, nasira ang sistema ng riles at kinailangan itong muling itayo. Gayunpaman, hindi nagpatinag ang Meralco. Matapos ang digmaan, muling bumangon at nagbigay liwanag sa mga tao habang nag-aambag sa pag-unlad ng bansa. Ang pamana ng Meralco. Noong 1962, nakuha ng pamilya Lopez ang Meralco na naging unang malaking kumpanya na Filipinized. Sa kanilang pamumuno, pinalawak nila ang kakayahan ng kumpanya at nagdagdag ng mga bagong planta para matugunan ang lumalaking pangangailangan. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang martial law noong 1972, kung saan si Pangulong Ferdinand Marcos ay nagdeklara ng pambansang kontrol sa kuryente. Ang mga pag-uusap at intriga ay umabot sa rurok nang arestuhin si Eugenio Jenny Lopez Jr. ang pagbenta sa ilalim ng pressure. Dahil sa pagkakaaresto ni Henny, nagkaroon ng matinding pressure sa pamilya Lopez upang makuha ang kalayaan ng kanyang anak. Napilitan si Eugenio Lopez Sr. na makipagkasundo kay Marcos. Para itong isang masalimuot na laro, kailangan mong isakripisyo ang isa para iligtas ang isa. Noong 1973, ang pamilya Lopez ay napilitang ibenta ang kanilang controlling share sa Meralco Securities Corporation sa mga kaalyado ni Marcos. Ang pagmamay-ari ay inilagay sa ilalim ng bagong kumpanya, ang Meralco Foundation Inc. na pinamumunuan ni Benjamin Romualdez sa halagang $1,500 bilang down payment para sa kabuuang presyo na $28 milyong o 200 milyong piso. Tila ito ay isang napakababa at hindi makatarungang halaga. Parang bumili ka ng malaking bahay pero ang ibinayad mo lang ay pangkape, sabi ng isang lokal. Noong 1978, lahat ng pangunahing power plants sa Pilipinas ay napasakamay na ng National Power Corporation na POCOR. Kasama na ang mga planta sa Metro Manila na itinayo ng Meralco noong dekada 60. Parang isang laro, may twist at turn. Pero hindi ito monopoly. Totoong pera at totoong ilaw ang nakataya. Sa huli,
matapos ang People Power Revolution noong 1986 na pagbagsak sa diktadurang Marcos, ibinalik ni Pangulong Corazon Aquino ang pagmamay-ari ng kumpanya sa Lopez family. Muling nakuha ng pamilya Lopez ang kontrol sa Meralco. Ngayon, patuloy itong nagbibigay liwanag at kapangyarihan sa bawat tahanan, simbolo ng katatagan at pag-asa para sa mga Pilipino. Mula sa kadiliman hanggang sa liwanag na patunayan ng Meralco na kahit gaano pa man kalalim ang pagsubok, laging may pag-asa para muling bumangon ang pagbili at paglawak. Ngunit hindi nagtagal, pumasok ang mga bagong manlalaro. Sa pagdating ng 2012, nabawasan na ang pagmamay-ari ng pamilya Lopez sa Meralco hanggang 3.5%. Ang First Pacific Group sa pamamagitan ng Beacon Electric Asset Holdings Inc. at Metro Pacific Investment Corporation ay humawak na ngayon ng 45.46% na bahagi, samantalang ang JG Summit Group ay may hawak na 20.56%. Sa kabuuan, 75.0%, 2% na kontrolado nila, parang malaking pizza na nahati-hati. Pagsisimula ni Pangilinan. Noong 1978, si Manuel V. Pangilinan ay pumasok sa eksena bilang isang prominenteng negosyante at investment banker. Sa ilalim ng kanyang pamumuno sa Metro Pacific Investments Corporation, MPIC, nagsimula siyang mag-invest sa Meralco. Para itong pagpasok sa isang malaking party, kailangan mong makipag-ugnayan at makilala ang lahat. Ang pagtaas ng stake. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting tumaas ang stake ni Pangilinan at ng kanyang grupo sa Meralco. Noong 2013, nakamit nila ang 53.34% na bahagi matapos bumili ng karagdagang shares mula sa San Miguel Corporation, SMC. Parang isang laro ng chess, kailangan mong planuhin ang bawat galaw, ang kasalukuyang kalagayan ng Meralco. Sa taong 2024, si Manuel V. Pangilinan ay patuloy na nagsisilbing chairman at chief executive officer ng Manila Electric Company, Meralco. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, inaasahan ng kumpanya na malalampasan ang kanilang 43 bilyong target na kita para sa taon. Sa kabuuan, si Manuel Vino Pangilinan ay hindi lamang isang leader, kundi isang simbolo ng pag-asa at tagumpay para sa Meralco. Sa kanyang pamumuno, patuloy silang nagbibigay liwanag at sa milyon-milyong Pilipino. Nais namin malaman ang inyong opinyon. Ano ang iyong opinyon tungkol sa mga pagbabago sa singil ng kuryente ng Meralco? Paano ito nakaapekto sa iyong budget o pang-araw-araw na buhay? Paki-comment naman sa comment section. Salamat! Kung na-inspire kayo sa kwento nilang ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng tagumpay. Thank you!